Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Liwanag sa dilim graduation performance sa Sarangani, hinangaan ng netizens. OFW nurse mula Germany, ibinalot at nilak ang maleta para umiwas sa laglag bala scam. Naranasang aberya sa first bee ride sa isang perya sa Bohol, viral. Kaibigang madre ni Pope Francis na dumalaw sa kanyang burol, mantig sa puso ng netizens. Palawan, hinirang bilang world's best island to visit ngayong 2025 ayon sa US News and World Report. Sa trending showbiz balita, Electric Fun Music Festival ng Eraserheads nireschedule sa Oktubre. Bekyo ng EXO, dadalhin sa Pinas ang kanyang Reverie World Tour sa Oktubre. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, ngayong graduation season, maraming mag-aaral ang nagtapos at inani na ang kanilang mga napagtagumpayan. At bukod sa pagtanggap ng awards o diploma, ay isa sa inaabangan ang pagkanta ng graduation song bilang tanda na rin ang kanilang pagtatapos. Tulad na lang ng isang eskwelahan na ito sa Sarangani na ginawang next level ang kanilang graduation song na hinangaan naman ng netizens. Ang kanilang Liwanag sa Dilim version, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Hinangaan ng maraming netizens ang granding graduation performance na ito ng Alabel National High School na mula sa Alabel, Sarangani Province. Nag-viral kasi ang kanilang Liwanag sa Dilim performance para sa kanilang ika-54th graduation, kung saan sinorpresa ng batch Sidlak 2024 to 2025 ang lahat nang buksan nila ang flashlight ng kanilang mga cellphone kasabay ng pagpatay ng ilaw. At hindi lang basta pag-ilaw ng flashlight ang nagpamangha sa lahat, kung hindi ang kanilang sabay-sabay na choreography at tila bumuo pa ng wave of lights habang inaawit ang Liwanag sa Dilim. Sa viral ngayong Facebook post ay umabot nga sa higit 200,000 reactions at 10 million views. Kabilang sa mga nag-comment dito ang nagsilbing trainer ng naturang batch na si Sir Alan Sumalinog na sinabing hindi ito magiging posible kung hindi dahil sa kooperasyon ng mga mag-aaral upang magawa ito. Samantala ang Liwanag sa Dilim version na kinanta ng batch Sidlak ay isinunod sa version ng SB19 member na si Pablo para sa isang action series. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, viral ang Pinay OFW na ito mula Germany matapos niyang ibalot sa cling wrap at ilak ang kanyang maleta. Paliwanag nito, nag-iingat lamang siya para makaiwas sa tanimbala o laglag-bala scam na talamak sa ilang paliparan sa Pilipinas. Ang mga detalye ihahatid ni Millie Borja. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang viral na Facebook post ng isang OFW na kilala sa pangalang Bohol Girl matapos niyang balutan ng plastic ang kanyang maleta. Sa kanyang post, sinabi niya na ginawa niya ito upang maiwasan ang umano'y pagbabalik ng tanimbala o laglag-bala scam. May kalakip din itong note sa maleta na nagsasaad na malinis ang kanyang bagaheng na-scan pa sa Germany at na-i-record ang bawat hakbang bago ito i-wrap. May mga hashtag din sa post tulad ng hashtag No to Tanimbala Scam, hashtag Iwas Laglagbala, at hashtag Hindi Tayo Ganito sa Pilipinas. Maraming netizen ang sumang-ayon sa kanya, lalo na ang mga nakaka-relate sa takot na makaengkwentro ng ganitong pangyayari sa airport. May mga nagsabi rin na ginagawa na talaga ang pagbabalot ng maletas sa maraming airports sa buong mundo at hindi dapat ito ituring na OA.
Ang uploader na si Bohol Girl ay isang OFW nurse sa Germany at umuwi sa Pilipinas upang sunduin ang kanyang inang senior citizen sa NAIA. Aniya, gusto lamang niyang magkaroon ng maayos at walang aberyang pagbabiyahe. Samantala, sa kabila nito, pinuri niya ang maayos na serbisyo ng NAIA para sa mga senior at PWD. At umaasa siyang magiging mas ligtas sa mga paliparan sa Pilipinas para sa mga biyahero. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, mapabata man o young at heart, paboritong libangan ng mga Pinoy sa probinsya ang pagbisita at pagsakay sa mga ride sa perya. Pero ang dapat sanay, masayang tagpo na uwi sa trahedya. Yan ang nangyari sa isang perya sa Bohol kung saan isang frisbee ride ang biglang nadiskaril at sumadsad. Ang kinahinatnan ng mga nakasakay rito. Alamin sa report ni Arnold Herrera. Makulay, maingay at puno ng iba't ibang pailaw. Hindi may tatanggi na mabentang libangan para sa mga Pinoy ang peryahan. Ngunit kakambal ng excitement ay ang posibilidad ng trahedya, gaya na lamang ng nangyari kamakailan sa Tagbilaran City sa Bohol. Kuha sa viral video na ito ang masayang hiyawan ng mga sakay ng frisbee ride na ito. Inabot din ng ilang minuto ang kanilang pagsisirko-sirko sa ere nang biglang kumalas ang ride. Sumayad na makailang ulit sa platform bago tuluyang magpagewang-gewang. Oh my God! Uy! Agad namang sinaklolohan ng mga tao ang mga sakay ng tumagilid ng frisbee ride. Babala ng netizen na ito maging mapanuri sa mga pupuntang theme park at siguraduhin na may organisasyon na nagre-regulate ng mga ito para sa kanilang kaligtasan. Hirit pa ng ibang netizen, may malinaw na pagkukulang sa technical maintenance ng frisbee ride at dapat kahit walang aksidente ay palagi itong tinututukan. Laking pasalamat naman ng mga sakay at ng mga gulat na nakasaksi sa insidente na agad na ihinto ang ride at walang lubhang nasaktan mula rito. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, marami ang nagluksa sa pagkamatay ni Pope Francis. Yan ay marahil dahil sa pag-alala sa iniwan niyang legasiya, lalo na bilang leader ng simbahang Katolika. Pero sa dami ng mga nakiramay, kapansin-pansin ang madring ito na dumalaw sa kanyang burol at pinayagang makalapit sa kanyang kabaong. Kung sino siya, kilalanin sa trending report ni James Galange. Marahil naging makabuluhan sa lahat ang buhay at iniwang legasiya na tinigurang the People's Pope na si Pope Francis sa simbahang Katolika. Pero iba siguro ang naging epekto nito kung ikay naging malapit na kaibigan ng Santo Papa. Viral kasi kamakailan ang video kung saan pinayagang makalapit ang isang madre sa puntod ni Lolo Kiko upang mas masinayaan ang kanyang mga labi. Siya si Sister Genevieve Janine Gross, ang 82-year-old French nun na naging matalik na kaibigan ni Pope Francis ng halos 4 na dekada. Ayon sa Vatican, tanging mga male clergy lamang ang maaaring makalapit sa kabaong ni Pope Francis tulad ng mga pari, kardinal at bishop, ngunit binigyan ng exception para sa madreng ito. Sa video, may kitang nagdasal at nagluluksa ang madre nang makita si Pope Francis sa kanyang huling himlayan. Nakilala ni Sister Genevieve si Pope Francis nang humingi ito ng tulong at hustisya na nooy kardinal pa lamang sa Buenos Aires, kung saan naging biktima ng karahasan ang isa sa kanyang mga kamag-anak. Kasagsagan noon ang tinatawag na Años de Plomo o Years of Lead, kung saan nasa ilalim ng military dictatorship ang Argentina at dito dinakip at pinapatay ang mga hinihinalang suspect na wala man lang tamang paglilitis. Sa idinulog na tulong ni Sister Genevieve ay para payagan itong muling ilibing ang kanyang kaanak sa Santa Cruz Church sa Argentina na pinintulutan naman ni Pope Francis bilang isang gawa ng kabutihan. At mula rito, nagsimula ang kanilang mahaba at matatag na dekada ng pagkakaibigan.
Ayon sa ulat ng Vatican News, simula noon ay regular nang dumadalaw ang madre sa Vatican at iniimbita ng mga miyembro ng LGBT, mga taong walang tirahan at iba pang nasa laylayan upang dumalo sa mga public appearance ng Santo Papa. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, muli na namang hinirang ang isla ng Palawan bilang best island to visit ngayong 2025 ng isang US-based media report travel rankings. Dito, kinilala ang iba't ibang tourist spots sa nasabing probinsya kung saan natiyak ay swak sa dream summer trip ng marami. Ang buong detalye ihahatid ni Rose Babiera. Inilabas na ng US News and World Report ang taunang listahan ng 24 best island to visit para sa taong 2025 at sa world rankings ng American-based news outlet. Nangunguna ang Pilipinas bilang tahanan ng tinaguriang pinakamagandang beach sa buong mundo. Ito ay walang iba kundi ang isla ng Palawan. Dito kinilala ang iba't ibang tourist spots sa nasabing probinsya tulad ng Kayangan Lake sa Coron, lagoon sa Bacuit Bay El Nido at ang sikat na Crystal Kayak sa Puerto Princesa. Ayon sa media outlet, swak na swak ang Palawan para sa mga turistang naghanap ng destinasyon para mag-relax lalo na sa panahon ng tagtuyot o mga buwan ng Nobyembre hanggang Mayo. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco sa pagkilalang ito. Anya, ang kahangahangang ilog sa ilalim ng lupa at mayayamang likas na yaman ng naturang probinsya ay tunay na isang paraiso na walang katulad. Samantala, kabilang din sa nasabing listahan ang Sardinia Island sa Italy, Mauritius at Santorini ng Greece, Bali sa Indonesia at marami pang iba na karamihan ay matatagpuan sa Europa. Magugunit ang dati nang napabilang sa listahan ng Best Island to Visit ang Palawan noong nakaraang taon ng isang New York-based travel magazine. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, hindi na muna tuloy sa May 31 ang inaabangang Electric Fun Music Festival ng iconic band Eraserheads. Habang sa mundo naman ng K-pop, EXO tingi version is real. Yan ay dahil ang EXO member namang si Baekhyun ang nag-anunsyo ng kanyang pagbabalik Pinas bilang bahagi ng Reverie World Tour. Kung kailan ang panibagong date ng naturang music fest ng E-Heads at kung saan gaganapin ang concert ng Korean singer, alamin sa showbiz report na ito. Hindi tuloy ngayong Mayo ang much-awaited Electric Fun Music Festival ng iconic OPM band Eraserheads. Batay sa inilabas na pahayag, rescheduled sa October 18 ang kanilang paghahatid ng walang humpay na ligaya na gaganapin pa rin sa SMDC Festival Grounds sa Parañaque. Hindi na ipinaluwanag ang dahilan kung bakit ito ipinagpaliban. Pero tiniyak naman sa mga maagang nakabili ng tickets na i-honor pa rin ang mga ito sa panibagong date ng naturang Music Fest. Maugunita na noong Marso na panood sa mga sinihan ng Eraserheads Combo on the Run kung saan sa pagtatapos ng pelikula ay lumabas ang anunsyo tungkol sa Electric Fun Music Festival. Samantala, sa mundo naman ng K-pop, magbabalik Pinas ang EXO member na si Baekhyun. Ang K-pop star magpapasiklab sa Mall of Asia Arena sa October 18 bilang bahagi ng kanyang Reverie World Tour na nakatakdang mag-kick off sa Seoul sa Hunyo. EXO tingi version naman ito kung tawagin ng fans dahil ngayong Mayo si Xiumin ang magtatanghal sa bansa na susundan ni EXO Kai sa Hulyo habang sa August naman gaganapin ang duet concert ni D.O. Sa ngayon, one thing's for sure, bukod sa solo concert ni Baekhyun sa Pinas, excited na rin ang fans sa kanyang i-release na 5th mini album na pinamagatang Essence of Reverie sa May 19. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.